tandaan niya na malabon yata yun. Opo. Yun, 9 years po. 9 years kaming naging mag-boyfriend. Tapos yun nga, kinasal. Tapos nung time na yun, hindi ko, yun nga, nababalitaan ko. So parang nagkakaroon kami ng communication na nakikipag-ayos nga po ako. Siyempre, kasal na. Bakit ka nang ipag-ayos? Other than pagiging kasal? Because, Siyempre po, wait lang. Because you realized what you could have done better or... Opo. Wait, tumigil ka. Sorry po. Bakit, Sige, paano? gusto ko lang malaman yung sagot dito. Bakit ka nakikipag-ayos? One is because you realize what you could have done better nung magkasama kayo or ayaw mo lang siya makita kasama ng iba. Kasi pa pwedeng ganun yun eh. Diba? Hindi mo na siya mahal ha? Hindi mo na, diba, umay ka na rin pero hindi mo kaya sa pride mo makita siya sa iba. Sa totoo lang po, yung una, yung parang siguro kung hindi ako naging ganong girlfriend sa kanya, hindi siguro siya magkakaganon kasi parang ganun yung lumalabas sa mga reason niya sa akin eh. Na parang dahil kasi ganito ako, dahil ganyan ako, dahil ganon. So parang mayroon akong realization na guilty ako. Pero nung time na yun, hindi ko naman napatunayan na may babae siya. Hindi ako naghanap, hindi ako nag-search, wala talaga. Pero alam ko kung anong pangalan. Parang may hinala ako na yun na kasi nagtatago na siya ng cellphone. Oo, nagtatago na siya ng cellphone. Pero hindi yun yung naging issue po talaga eh. Parang nung tumawag po ako sa inyo talaga, parang ako po talaga may problema. Parang ganun po yung talagang nangyari. Maganda ka ba? Hindi naman po. Ayos. Ano po sasabihin? Hindi ko po alam. Ang hirap sagutin kasi. Ang hirap sagutin ng ganung tanong. Sorry wait lang ha. Opo. I don't know kung may magagalit sa akin o baka may inis ka sa akin. But some good looking folks, kay Chico, may mga tao na if they know they look good, they feel like they're entitled, di ba, to go beyond the normal attitude. Diba? Kasi I'm a good catch eh. Diba? Hindi ka na makaharap ng gantong ganda, ng gantong kapugian. Oo nga po. Diba? Tama? Opo. Ikaw ba ate, may ganun ka ba? Kahit paano? Nung una, yung alam mo na jackpot ang ngayon sige maganda ka? Hindi dahil sa ganun. Dahil college sweetheart po kasi kami. Kumbaga nagsimula kami sa wala kami hanggang sa nagpursige. Hindi man sa hanggang sa nagkaroon kami ng trabaho, parang nagkaroon kami ng magandang yung nakapag-ipon kami, yung mga ganun lang naman. Hindi naman po sa soft dahil maganda ako or magwapo siya. Hindi naman po. Pero maganda ka nga. Siguro dahil wala naman pong tao. Sige na nga. Joke lang po. Hindi ko po alam. Yun po. Tapos Baba Jackson, ang nangyari, naghihiwalay po kami. Tapos nakipagbalikan siya. Nung nag-file siya ng annulment, parang hirap na hirap akong pumayag. Sabi ko, bakit ba? Ano ba talagang reason? Sabi ko, hindi ko pa alam. Magulo isip ko. Nag-abroad pa nga po ako eh. Umalis po ako ng Pilipinas para makapag-isip kahit mga isang buwan. Tapos pagbalik ko... Pakayaman ang mag-isip nito, Brad. Kami nag-mega mall lang kami, nag-iisip kami. Ako nga eh. Podium lang. Papa Jackson, naubos yung inipon ko dahil doon. Saan ba ka nagpunta? Sa Singapore lang po. Gano'n ka katagal doon? May isang buwan nga po. Isang buwan kay Chico. So, tagal nun Singapore. Medyo matagal nga po. May tinirahan naman po kasi ako doon, kaya medyo naka-menos din po sa gastos. Tapos po, nung pagbalik ko, parang pumayag na nga ako na ipaanal na. Sabi ko, sige, kung yan talaga ang ano mo, ipirmahan ko na kahit magulo yung isip ko, kahit ano. Binaliwala ako. Tapos, mga isang buwan siguro, kinontak niya ako ulit. Akala ko about sa annulment. Tapos, ayun na, nakikipag-ayos pala siya. Then, siyempre, Papa Jackson, dahil asawa ko, pumayag po akong ayusin. So, nagsama ulit kami. Nagsama kami last year. So, gano'n ka talaga nagkahiwalay? Isang taon na may get? Mga ganun. Okay. Nagkajawa ka ba in the span of that year? Wala po talaga. Nakipag-date? Hindi rin po. Kasi wala naman pong lumalapit. Kasi alam nga nilang kasal ako eh. Parang masyado po akong proud na kinasal ako. Yung alam niyo po na gano'n. Yung asawa mo, nagkajawa ba na iba? Yun nga po yung problema ko, Papa Jackson. Hindi ko alam po nung una. Tapos nung nagkabalikan na kami noong 2016,
nagkita kami, inamin niya sa akin lahat. Sabi niya, totoo daw lahat ng mga hinahinala ko na, yun nga, totoo nga may babae. So sabi ko, so sino ba talaga, ano ba, mahal mo ba yan? Kasi hiwalay na rin naman kami. Kumbaga, tinanong ko siya ng straight, mahal mo ba? Tapos sabi niya, hindi siya kumibo. Sabi ko, gumanon ako. Ano ba talagang gusto mo, ayusin to? Kasi kung gusto mong ayusin to, ayusin natin. Sabi kong ganun. Sige, kaya kitang pakisamahan, patatawarin kita kung ganun lang naman. Sabi ko, basta inamin mo naman gumanon ako sa kanya. Tapos di yun po, naging maayos. Di umuwi na, sama ulit kami sa bahay hanggang yung last year nga. Tapos hanggang nung August last year, tama ba? August last year, yung papalapit na yung August, parang nagbabago na siya. Parang bumabalik na naman siya dun sa dati. Yung dati niyang ginagawa nung nagsama kami nung 2014. Tapos, medyo sorry po may dumaan. Medyo naghihinala na po ako nung una. Sabi ko, ano bang problema mo? Sabi ko, bakit laging mainit ulo mo sa akin? Gumagano ako sa kanya hanggang sa napagbuhatan niya po ako ng kamay, pero hindi naman sinuntok or ano, parang sa sobrang inis niya sa akin dahil Ito na napalo. Kaya nga Napalo ka ng marahal. Opo, napatumba niya ako sa kama. Ayan, napatumba sa kama. Ayan na, okay na. Okay na, game. Hindi nga po. Hindi nga Game, ganun simulan na nangyari. natin yung kwento. Tapos hanggang sa... Naging interesado. Hindi nga Ano po ba yan? Tapos Sige the na, next kayo na nga day, ulit. yun, sobrang iyak ko nung gabi na yon. Kasi sabi niya, umuwi na raw ako sa amin. Pinapauwi niya na ako. Wait lang ate. Medyo hindi mo nabanggit. Ano pa nagawa niyo ng gabi niyan? Turning point yan eh. Kasi nabanggit mo ka na, nagbalik na naman siya sa dati, tama? Apo. Kasi that could be either one of either things. It could be nagbalik siya sa dati yung ayaw mo, or ikaw yung nagbalik sa dati. Ang sabi niya, parang di daw ako nagbago. Yun yung Exactly. sabi niya. Kasi baka yun ang impression mo, di ba? Ito na naman siya, ito na naman yung ginagawa niya. Pero baka mamaya, you are sending the signals for him to act the way he acted before kung bakit kayo nag-aaway. Ayun nga po. Tuloy mo yung part na patumba sa kama. O tapos, Ayun nga po, napatumba sa kama. The next day, dahil walang pasok, dahil nag-weekly strike doon, nasa bahay lang ako, pumasok siya sa work, hindi niya ako pinansin. Sabi ko, sige, uwi muna ako sa bahay. Di umuwi ako sa amin. ano nga yung pinagawayan nyo? Hindi mo kinikwento? Sorry po. Nung araw na yon, kasi Sunday yon, di bali, ang nangyari, pumunta kasi yung mga kapatid niya sa bahay namin. Bali, kasama ko kasi mga biyanan ko, kasama namin sa bahay. Okay. So, pumunta po yung mga kapatid niya, birthday po kasi nung isa. Minsan lang kasi yun mangyari. Kaya lang, bigla siyang niyaya nung mga kaibigan namin na lumabas, biglaan. Nagulat ako. Sabi ko, bakit bigla kang aalis? Kasi may bisita tayo. Sabi kong ganun. Tapos, ayun, yun na po. Sabi niya, sandali lang naman ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, sige, sige, okay lang. Nakakabad trip yan. Sige, pero kasi mahangot ka, no? Yun na nga yung ayaw niya. Yung mga nakakabusis dyan, papayagan yung jowa niyong gumimik, pero every 15 minutes natawag kayo. Diba? Ano na, sa kanya ginagawa mo? 115 minutes, kamusta ka? Hindi ka pa uuwi. Huwag yun ang payagan kung gano'n yun lang naman. Tama. Tapos, hindi pa rin. Tawag dito, tumuloy pa din naman siya. Sa kilala ko naman po yung mga kasama, di umalis pa rin po. Tapos, nung bumalik siya, saglit lang sila, mga 4 hours lang. Tapos, bumalik sila. Pagbalik, parang yung isa sa mga misis nung kaibigan namin, sabi nga na parang, pinahiram niya ng pera, yung mga ganun-ganun. Kasi parang naging issue sa amin yung pera. Parang ganun, yung issue. Tapos, parang sabi ko, bakit ka ganyan? Sabi ko, bigla ka na naman nagdedesisyon ng ikaw lang. Hindi mo man lang ako tinanong. Bakit siya wala ng pera sa iba? Saan niya gagamitin? Hindi ko alam Hindi ko na ho tinanong. Gaano ba kalaki yung hiniram ng pera? Kasi kung baka Hindi na rin po sinabi. Hindi, Pero sa tingin may ko, idea ka ba? Magkano yung hiniram na pera? May idea ka magkano? Mga 5 po, 5 to 8. 5 to 8,000. Opo. So okay, nung tinanong mo siya kung saan nyo gagamitin, ano sabi sa'yo?
sabi niya, hayaan ko na daw siya. Bakit siya Ay, nanghihiram, ate? parang- Ba't siya Hindi nanghihiram? po siya nanghiram, siya po ay niraman. Hindi, nagpahiram siya, okay. Oo, siya ay nagpahiram na parang nag-decide siya na siya lang na naman. Ginawa ho yung parang pinag-awayan namin noong una. Tapos, ayun nga, nung umalis ako noong August, Teka lang ate, wait, nag-away kayo para malinawan tayo. Ano? Okay. Nagpahiram siya ng pera. Kaninong sweldo niya yan? hindi po, dun sa kaibigan namin. Hindi. Di ba, Ano siya nagpahutang. Mm-mm. Saan niya kinuha yung pera? Sa account po namin. Okay. Pera niyong dalawa. Opo. May Pwede. okay. What was wrong about it other than not telling you? Yun po di ba Kasi- sabi sige. ko nga po kanina, di ba matagal na nga po kasi kaming kumbaga yung relationship namin matagal na. Yung parang ganun po yung nakasanayan namin na parang pagka kukuha ng pera sa account, pagpapaalam, yung parang ganun. Kasi nangyari, nung nagkahiwalay nga kami, parang nawala lahat kasi ng mga ganun namin eh. Kaya nung Hindi, ang akin lang nagkabalikan ate. kami, Ang akin lang kasi, ang pupunto ko lang sa'yo dito. Kasi baka mamaya, it gave or it sent him the impression that you do not trust his judgment. yun nga po. Hindi naman niya Yun- papahiram siguro ng kaibigan niya ate kung hindi Hindi ako necessary. nagagal. Oo. Di ba? I'm sure, di ba, kung may kaibigan ka talaga na nangailangan, you could have done the same thing. Tama? At pag Opo. pinigilan ka niya, you'll get mad. Tama? Kaya nga, Because opo. you want your partner to trust your decision. Mm-mm. At hini-email lang natin ha, para makita natin sa nagkamali ha. Opo. Anong opo. level na po ng Candy Crush yung kaya Chico? Sabi dito. Sabi dito. Sorry. Tapos Kaya po, nangyayala. sorry. Tapos po, ang nangyari, umuwi na ako yun po yung pinag-awayan. The next day, parang pikot na rin siya sa akin kasi dahil parang within that week, nag-aaway na kasi kami. Parang May tanong pa kasi nag-aaway- ate, nung inaway mo siya, nagpauta siya sa kaibigan niya, what were you asking him to do? Bawiin niya yung pera, gano'n? Ay, hindi po. Sabi ko lang sa kanya, bakit ganun ka? Yun lang yung tanong ko sa kanya. Bakit naging ganyan ka ulit? Ano bang problema? Yun yung lagi kong tanong sa kanya pag nag-aaway kami. Kasi sobrang yung galit niya, yung sobra. Yung parang gusto niya na akong tuntukin, parang galit na galit siya. Tapos, Yung gusto ko yung suntukin natin, that's the after effect ha. Yan yung epekto ng pinag-awayan nyo. Kasi baka hindi mo nakikita kung bakit umaabot sa punto na frustrate siya. oo, Kasi po. ate, for you to understand ate, for us to at least appreciate kung bakit umaabot sa puntong yun, you have to embrace or to appreciate anong kinagagalit niya. Tama? Opo. Halimbawa, nagpauta siya sa kaibigan niya o inaway mo siya na pagsabihan mo. And may mga pagkakataon kasi na when we utter things, when we say things, hindi natin pinag-aawayan Intention, hindi natin pinag-aawayan talagang problema. Nilalait natin yung tao sa ginawa niyang desisyon, which is, di ba, two different things. Oo nga po. Ganun nga po siguro yung nangyari. Kaya parang siguro dahil nakilala niya rin ako, parang ganun feeling niya talaga, hindi ako nagbago. Tapos, yun na po yung pinag-awayan namin. Tapos the next day, tinext ko siya, sabi ko, ano ba talagang gusto mo mangyari? Sabi niya, gusto na daw niya makipaghiwalay. Yun yung sinabi niya. Tapos sabi ko, sige, uwi muna ako sa amin. Umuwi na ako sa amin. Tapos, mga ilang week, wala. Hindi niya ako kinontak. Hindi kami nagkausap. Wala talaga. Yung mga kaibigan namin yung gumawa ng way para makapag-usap kami. Parang pinapasundo na nila nga ako kasi ang tagal-tagal na, parang mga mag-iisang buwan na ako sa amin. So yung parents ko parang nagtataka na ulit bakit ang tagal ko na sa amin kasi ang alam lang nila parang may team building lang siya. Yun ang pinaalam ko para hindi na sila mag-alala ulit kasi nung dating naghiwalay kami, doon din ako umuwi sa amin na sobrang iyak ko, sobrang problemado. Ayoko na kasing maulit. Tapos nung nag-usap kami ng bandang huli, mga katapusan na ng August, sabi niya, may gusto daw siyang sabihin sa akin. Sabi ko, sabihin mo na. Sabi niya, sige, sa susunod na lang. Di pinagpaliban namin. Nagkita ulit kami ng sumunod na week. Tapos, sabi niya sa akin, ano ba talagang problema? Mahinahon na kami noon. Kasi nung nakita niya ako nung August ng katapusan, parang nakangiti siya. Parang medyo kalmado na. Kalmado na rin ako.
Sabi ko, oh ano ba, ang tagal na nating magkagalit. Sabi ko gano'n, hindi na ano to, ano ba talagang ano nating dalawa, hindi na pa talaga natin to aayusin, kung ganun-ganung away lang. Kaya bakit naman yung ibang mag-asawa na ayos nila agad, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, tahimik siya, sobrang tahimik at medyo kinabahan talaga po ako nun. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, baka daw hindi ko na daw siya matanggap. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa mo? Tapos parang hinula-hulaan ko lang, Papa Jackson. Sabi ko, nakabuntis ka ba? Tapos bigla siyang tumango. Nagulat ako. Sabi ko, ano, nakabuntis ka? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos tumango siya. Sino yan? Tapos medyo, hindi ako nag-hysterical nun, Papa Jackson. Ginawa ko, kumalma ako. So, kumalma ako ng mga ilang minuto. Sabi ko, teka lang, sabi ko sa kanya. Nung kulmado na ako, tinanong ko siya. Sabi ko, kailan pa? Nanganganak na daw, sabi niya. So, ang tagal na, sabi ko ganun. Ang tagal mong tinago, sabi ko, ngayon mo lang sinabi. Sabi ko, sino yung babaeng niya? Naging kayo ba? Kasi iniisip ko, Papa Jackson, that time, baka random na babae lang na nakaanuhan niya, one night stand. Pero hindi, Papa Jackson eh. Yung babae na yun pa rin yung babae nung naging reason ng paghihiwalay namin nung 2015. Nung time nakasal kami, 2014 naging sila eh. 2014 kakakasal lang namin. Yun pa rin pala yung babae. Pero nung bago siya nakipagbalikan sa akin, sinabi niya na sa akin na wala na yun eh. Sabi ko sa kanya, di ba hindi ko na inungkat yun? Sabi ko So finally, lahat ng hinala mo confirmed. Opo, confirmed talaga. Okay, para just to cut the story shorter na. Opo. Kamusta kayo ngayong gabi? Actually, magkasama kami. Ganito po kasi nangyari, Papa Jackson. Sabi ko, anong plano mo? Sabi ko, paano yan? Para, pakiramdam ko po nun, para mo akong namatayan talaga. Yung parang minamatay sa na bahagi ng buhay ko na nauna pa sa akin. Parang ano ba, ako yung asawa mo eh. Parang ganun yung dating na, parang ano yun? Parang mali naman yata yung nilulungkot mo ate. Nakikipag-contest ka sa matas ng iba. Mali po ba yun? Sige. Naiiyak ako bigla. Hindi kasi Papa Jackson, hirap na kasi ako kakaisip eh. Dahil nung nakabuntis siya, sabi, hindi tinago ko sa pamilya ko kasi ang mangyayari, magkakagulo po talaga eh. Pag nalaman ng pamilya ko yung ginawa niya, kasi nagagalit na yung tatay ko dahil paulit yung father ko, nagagalit na rin sa kanya. Kasi paulit-ulit na nga na ganun yung nangyayari sa amin na pinababayaan ako na umuwi mag-isa sa amin. Tapos, pinausap ko siya. Sabi ko, sige, ganito gawin natin. Ano bang plano mo dyan? Tatanggapin. Parang ang unang pumasok sa isip ko ng Papa Jackson, sige, tanggapin natin yung bata, pero yung nanay hindi. Siyempre. Alam mo, alagaan nyo rin yung nanay. Tapos, Alam mo yung nanay, ate, kupin nyo rin, di ba? Sana tanggapin nyo na lang din ako, di ba? Opo. Hindi, inano ko lang po kasi yung yung sitwasyon na di ba may ganun ho kasi yung parang gusto nila dalawa. Hindi, ate. Ikaw yung wifi. You don't need to adjust to that. Diba? If anything, ate, mabuti na tinatanggap mo yung nangyari and you're giving options eh. Totoo po. Yun nga din sinabi sa akin nung isa kong kaibigan na buti nga hindi pa ikaw yung Pero going back po, di ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, sige ganito, dahil sinabi mo, parang sinabi niya na sa akin. Sabi ko, bakit? Paano nangyari? Sinento niya lang, sabi niya, sa apartment daw. Pero Papa Jackson, hindi ako naghihinala sa kanya. Alam niyo po kung bakit. Ang aga niyang umuuwi. Tapos, maaga siyang umuuwi, lagi siyang online. Parang, paano po ako maghihinala? Saan po nila yung ginagawa? Kaya parang hindi ko alam kung anong mga nangyari. Madami talaga ninja ngayon. So, Opo, ninja talaga. madaming ninja ngayon. Natatawa na lang ako. Maraming expert dyan ngayon. No, di ba? Marami Grabe dyan. talaga. Dito, Chill lang. sumasakit ng Chill. ulo ko kakaisip po talaga. Tapos, sige, sabi ko, okay, sige, ganyan. Bigyan ko siya ng isang linggo kasi within that week, manganganak na daw yung babae. Sabi ko, sige, hinayaan ko kasi kahit pigilan ko siya na magpuntahan, syempre, hindi ko naman nung nakikita eh. Pero ang alam niya yata ng pamilya ng babae na may asawa siya. nalaman nila na may asawa. Tapos, within that week,
nag-usap ulit kami. Sabi niya, ayusin daw namin yung sa amin. Sabi ko, bakit pa? Para saan pa? Sabi ko, ganun. Diba, hindi mo naman, kasi tinanong ko siya kung mahal niya yun. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, ako, nawala na daw. Oo, sabi ko, bakit mo pa ako babalikan? Bakit pa tayo magbabalikan? Sabi ko, ayoko nang ganyan Sabi ko ganun. Ayoko nung, ako pa yung parang kontrabida. Ako pa yung ako na ngayon parang naloko dito. Parang agrabyado na ako. Sabi ko ganun sa kanya. Ano gusto mo? Gumanon ako sa kanya. So sabi niya, ayusin na nga raw namin. Umuwi na nga daw ako. Pinipilit niya ako umuwi. Sabi ko, bakit nga? Sabi ko, magiging masaya ka pa ba? Sabi ko, Wait, gano'n. let's fast forward a little bit. Kamusta kayo ngayon? Okay naman po kami ngayon kasi kayo nagtalo na naman. Hindi. That's what I want. Di pagkatalo ate, there will always be conflicts and arguments sa relasyon. Hindi pa pwedeng mawala yan. Pero kamusta kayo in general? Are you together? Together po kami. Okay. Anong setup nila? Anong setup nila nung babae? Wala po kasi nung huling usap nila ay ang gusto mangyari ng pamilya ng babae. I don't care dun sa gusto mangyari ng pamilya ng babae. We don't care about that. Ang tinatanong ko, anong setup nila ngayon? Wala po. Wala kasi ayaw nung pamilya ng babae na sa kanya yung bata Ate, wait lang. We don't need that. Sagutin mo lang tanong ko. Wala po talaga. Walang communication. Okay. Nagsusupport siya sa bata? Wala po. Ayaw nila. Gano'ng kalaki na yung bata? 1 pa lang ho Okay. Wala pang 1-year-old. Do you think had it been binigyan ng kalayaan ng family ng girl, yung tong lalaking ito to be dun sa kumbaga to be in the picture dun sa anak nila, do you think he will choose the other girl? Opo. Okay. So ikaw yung wala nang no choice. Ikaw yun, ha? Opo, ako po yun. So sad. So sad. Papa Jackson, ang tanong ko po kasi, kung tama ba na yung decision ko, hindi naman po alam ko naman po na ang ko lang kasi, yung kailangan ko po ng opinion po ng mga taong makakaintindi sa akin, kasi hindi po alam ng pamilya ko Kumbaga, pati pamilya niya hindi alam. Kasama namin sila sa bahay araw-araw. Parang guilty po ako na... Teka lang, okay, hold on. Sige, just to cut this shorter. Ang tanong mo? Yun po, kung tama po ba na pakisamahan ko pa po yung asawa ko sa kabila ng lahat ng, yung ganyan, may anak na siya sa iba na hindi ko alam yung mangyayari sa future. No na po. Yeah, di ba tinanong kita, di ba? Opo. Kung binigyan ba siya ng kalayaan to be in the life, di ba, of the other girl at saka yung anak niya doon, do you think he will choose the other girl? You said yes. Yes. Oh, yes po. Diba? It's only a matter of time, ate. Baka maipilit yung sarili niya doon at iiwanan ka niya. Correct. Yun nga po Kaya, ngayong gabi, nagka-chat kami ulit ng Asan ba siya ngayon? Nasa basketball kasi kaya nakatawag ako. Kasi hindi ako makatawag sa inyo kasi nga po lagi na maaga. Okay. Tapos wala akong time na kasi lagi kami magkatabi. So, ngayon ako nagkaroon ng chance na lumabas ng bahay. Bakit? Why are you asking this tonight? There must be something that happened kanina. Opo, parang ang sobrang sakit kasi dahil Papa Jackson, nung bumalik ako dito sa bahay, nahawakan ko ng cellphone niya. Dati kasi tinatago niya sa akin kahit nung nagkabalikan kami. So confirm ko lahat, napakadami kong ebidensya, ang daming picture. Kung ako lang ang dami-dami ko talagang ebidensya, ang dami kong picture, conversation, chat, lahat po ng hinala ko, totoo po Parang napatunayan ko talaga kanina na ano ba talaga itong pinasok ko. Parang bulong-bulo po talaga yung isip ko. Tapos sabi ko sa kanya kanina, sobrang sakit talaga. Hindi ko talaga alam kung kaya ko pa Sabi ko, kung kaya ko pa talagang kumapit. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, sige na, kung magiging masaya ka na. Sabi niya, pakulong mo na ako. Yung ginaganon niya ako. Parang hinahamon niya ako ng ganun. Parang hindi ko alam kung ano naman yung gusto niya kasi hindi naman niya na ako mahal Yung parang wala na pong love parang wala na, nagsasama lang kami kasi kami, parang ganun lang. Kaya parang iniisip ko kung makipag-iwalay na lang ako,
Kaya po ako tumawag kasi yun, gusto ko rin po ng mga kausap nga na kung ano po pa talaga. Actually, ate, inaantay ka lang namin mag-pause para mapayuhan ka na namin. Ay, sige po. Kasi tuloy-tuloy ka eh. Inaantay namin yung opening eh. Kaya tigil. Kasi nag-gets namin yung problema eh. Pero paulit-ulit ka eh. Hindi ko. Pasensya na po. Sige po, yun na po talaga yung pinaka-problema ko. Umiinom ako eh. Inaantay ka yung opening nung ano. Saan na ako papasok? Tuloy-tuloy eh. Bigla akong ano eh. Nagulumihanan eh. Natulala na nga lang ako eh. Ano nga na tanong mo? Yun po. O ano po ba talaga? Mahal mo siya, ate? Mahal ko po, pero pag nararamdaman ko na mahal ko siya, parang natatakot ako na iiwan niya din ako, natatakot ako na yung naalala ko, lahat ng sakit eh, yun po yung nararamdaman ko. Well, sa bagay, clearly, mahal mo naman talaga ito eh. Dahil, kumbaga, hindi ka naman naabot sa ganyan kung hindi mo mahal eh. Oo nga Pero po, nakakatawa lang na hindi ko alam kung ano oras ka tumawag, pero sa kabuuan ng kwento mo, ang bigat lang, be. O, alam mo yun, yung puro-puro na lang reklamo, puro na lang sakit sa... Alam mo yun, ni wala ka naman na nakwentong part na yung masaya ka naman, di ba? Puro kabigatan sa buhay. So, clearly, mahal mo naman talaga siya. Kaya lang, eto na nga tayo kay kuya. Di ba? At saka doon talaga yung babalik tayo doon sa kaninang yung point ni Papa Jackson na tinanong niya kung pinapili, di ba? Pag pinapili ito si kuya, ikaw or yung babae, kung sakaling binigyan siya ng chance, at malinaw mong sinagot, yung other girl ang pipiliin niya. Di ba? So, ibig sabihin, malinaw niyang sinasabi o malinaw niyang pinaparamdam sa iyo, 'di ba? Para for you to answer na quickly ganyan, 'di ba? Siya po yung pipiliin niya. So, alam natin na hindi ka nito mahal talaga. Okay po. 'Di ba? At wala eh. Ako wala magi-end up to kahit palagi namin sinasabi, ako sinasabi ko lagi, kung mahal mo yung isang tao, do not push that person away. Pero sa sitwasyon mo kasi iba eh. Oo nga po. Kung ipipilit mo yung sarili mo, kung hindi mo yung itutulak palayo, mabubuang ka. Oo, nababaliw Mabubuang na ako ka, kakaisip eh. Mag-i-start na yung road to buangness, ganyan. Baka mabaliw. Totoo po kayo. Kasi alam mo, kaya ito magiging paulit-ulit na lang yan, he'll keep on doing the same thing kasi wala feeling ko ang bait mo rin lang naman kasi alam niya na alam niyang okay lang naman kay kay Wendy yan, wala naman yan, mapapatawad naman ako doon tanggapin pa rin ako kahit ano mangyari, di ba? Yan naman siya so pero wala kahit mahal mo yan, wala X. Okay po. Oo, sabi nga ng XB, di ba? Sorry, ba't ba ako doon nag-end up? Sabi sa Kaya kanta mo na na yan. Sige, maglibang. Ang problema sa lalaki. dapat di iniinda. Di ba? Yan ang ang pangit. Tsaka ikaw na rin nagsabi kanina, di ba? Nagsasama kayo. Ngayon, tinatanong ni Papa Jackson yung setup ninyo in general. Okay naman, no? Pero just for the sake of Kasal kasi. Oo, no? Kasal Parang kasi. hindi nyo alam ng mga tao. Parang kahit, hindi nila alam. kahit alam mong hindi naman talaga kayo okay. At saka, may jeep. Ano po? Oo nga po. Ang bilis ng jeep ha. In fairness, ang bilis ng jeep. At saka, lang din traffic. sa bagay. Hindi, ang pangit lang din, di ba? Alam mo sa sarili mo yan na ikaw naman din, hindi ka naman din masaya Actually, kaya mo yung kinikwento ngayon sa amin kasi hindi ka na masaya. Oo nga po. Or you cannot take it anymore dahil kumbaga nasasagad na naaabot mo na yung hangganan mo, di ba? It's just a matter of time. May bus pa, may bus. Mag-i-snap ka na lang, di ba? So, bakit pa natin patatagalin? Ang tagal, in the first place, ang tagal mo ng ganyan sa sitwasyon na yan. So to answer your question, siguro ako, parang PGT, I will say no. Let go na po. Oo. Kahit po married pa. Diyos ko, married o ganyan ka naman araw-araw.
Kaya nga po eh. Let's go. Masaya ka Sabi ba niya doon kasi sa akin, sa married life na meron ka sa kabuuan? Naging masaya wala, ka ba? naiingit po ako sa iba eh. Kasi mga kaibigan ko, pinsan ko, pag nagpo-post sila sa social media na pumunta sila mag-asawa sa ganito, tapos nabuntis na siya, yung mga ganun. Sa akin, hindi ganun yung nangyayari. Parang, ano ba yun? Ba't ganun? Kaya parang nalulungkot din po ako eh. Wala akong makausap din eh. Wala. Parang Siguro, nausap alam na mo, yung- siguro, ito yung patunay siguro, no, na kahit na dumating ka na sa punto na nagpakasal ka na, hindi ibig sabihin na yan yung perfect person or right person para sa'yo. Diba? Hindi ibig sabihin na dyan ka mag-e-end up sa kanya. Kaya nga. Diba? Opo. Ah. Parang ano lang, wala lang. Naisip ko lang kasi na ano eh, pinagsamahan din namin. Na, Oo ano lang naman, ako. ang tagal eh. Tsaka, Parang pag naisip ko na gano'n na yung end talaga ng relationship talaga namin, parang ang sakit-sakit talagang makaisip eh. tsaka ang dami mong tiniis, be. Yun nga Ang po. dami-dami mong tiniis. Kaya nga po, kaya hindi ko na rin kasi kayang kimkinin ngayon po. Kaya talagang lumabas ako talaga para makatawag. Kasi wala po kasi, hindi ko alam po sino makakaintindi sa akin kapag ano eh. Dahil siyempre mga kaibigan namin gusto nila maayos pa din eh. Kaso pag wala po sila sa sitwasyon na gano'n, talaga pong mahirap eh. Yun lang. Alam mo, siguro sa punto na to, wag na muna natin intindihin kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan nyo, no? Nung mga tao sa paligid nyo. It's been how many years na ganyan ka, di ba? At hindi mo na kaya. Ending na to, Parang- mabubuang ka talaga. Ending na to, Kasi mabubuang parang ka. twice, kuya nga po, parang twice na niya ako niloko dahil nung una nakipagbalikan siya, sabi niya wala na. Tapos yun nag-end up na, yun pa din pala. At nabuntis pa. Parang, ang tindi ng balik mo. Sabi, sana lumabas ka ng bahay at sabi mo, where pa? sobra po talaga. Sorry Papa Jackson kasi. Oo naman po kasi. So yun, wala ako, parang PG thing, I will say no. It's about time, Wendy, 32 years old ka na. You know, Kasi nakatakot eh. wala naman yan. 32 ka pa lang naman, hindi ba? Opo. Bakit? Di ba? Bakit? Kaya pa naman. Bakit? Kasi gusto ko na po magpapamilya eh. Ah, Akala ko kasi, hindi, parang gusto pa po siyempre magkaanak. Akala ko kasi, di ba, parang yun kasi yung pangarap natin. May nauna sa akin, parang, kaso wala yung hindi siya yung yung sa sitwasyon mo hindi yan yung hindi yan yung mangyayari at it will not happen anytime soon. But you know, ang sitwasyon mo ngayon meron kang kinakaharap, 'di ba? Meron kang struggle sa buhay at kailangan mo na siyang i-give up for you to have, hopefully for you to have a better life, sa piling na ng iba na, eventually papunta na kayo doon sa stage na magkakapamilya and all at hindi ka sasaktan, di ba? So wala, ako lang, bilib lang ako sa iyo na ang tatag mo eh. ayun nga po eh. Sabi nga po na isa namin. Sabitan kita ng bonggabilya. Yun lang kaya ko, Papa Jackson. Everlasting. Yun lang kaya ko. Magka-candy crush na uli ako. Wendy. Po. Well, ganito, do not expect us, Communicate Chico, to give you another answer other than no. Let me explain to you, ha? Apo. Para pag dumating yung time na you let him go and you will cry so much, alam mo kung bakit ka umiiyak. At least kahit pa paano, you can comprehend bakit sa lahat ng pinagdaanan mo at binigay mo sa relasyon na ito, bakit umabot pa rin sa ganito. Opo. Alright. I think the biggest factor of all kay Chico is that you got used to building your world around him. Correct? Diba, kumbaga, he's grown exponentially yung partisipasyon niya sa buhay mo. That in all the failures, in all the pains, in all the struggles, in all the heartaches ate, whether siya nagdulot sa inyo ng sakit na yon or hindi, you always run to him as the cure.
as the answer to all the questions. Kahit siya yung nagdala sa'yo ng kasalanan, siya na nakit sa'yo, you always look up to him bilang siya yung sagot sa lahat. And you got used to the setup. Ayun yung setup niyo yung dalawa. You know, totoo kasi talaga, Wendy, the very person who has the ability to hurt us the most is the same person who can actually cure us if we can forgive someone. But you know, forgiveness at some point is overrated kasi you can only forgive someone so much. Diba? Because if you keep on forgiving someone with the same problem, ate, with the same mistakes na ginagawa niya sa'yo, you become stupid by doing that. Kaya po. You can only accept, ate, the bad truth. Yung pangit na katotohanan sa isang taong minamahal mo. Enough to save your identity. Alam mo, lulungkot ako dito. Umabot ka na sa punto na hindi mo nakilala sa sarili mo yung tama at mali. Yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Kanina, di ba, I was moved when you said, may condition po ako, yung bata ko namin, pero wag yung babae. For you to even contemplate, hindi na kailangan magkatotoo pa, but for you to even contemplate na umabot sa puntong yun, it's just so disgraceful. Di ba? You know, ate, ang pinakamalaking problema dito is that naniniwala ka that happiness ends pag nawala siya. That's not true at all. You know, consider this part. When you're going to say goodbye from him, ate, you're not only saving yourself, you're saving him. I don't know, this might not make sense tonight. Baka malay mo, yung pagpapaalam mo sa kanya is the very reason for him to have a family that he was never able to give you. Baka mamaya, pag nagpaalam mo sa kanya, he will run to the girl and they will live happily ever after. It will be so painful sa part mo, but if it takes that kind of pain para maitawid mo siya sa pamilyang hindi niya naibigay sa iyo at hindi mo naibigay sa kanya, well, go ahead. Ibigay mo sa kanya yon. And let's hope na one day when you do this, when you let him go, mabigyan ka ng pagkakataon, a guy, your Prince Charming, would come along and snatch you off from all the pains and the struggles that you're going through. We can come up with all flowery words here. We can actually describe all fantasies, ate. We can go ahead and tell you good things about life. But you are only going to appreciate a good outcome kapag pinakawalan mo siya. He's been in your life for what? 13, 14 years? He's giving you, kasi alam mo ate, sa pinagdaanan mo sa kanya, ang daling kamuhian ng lalaki kay Chico eh. It's very easy to hate the guy. But let's not forget, he's given you as well 15 years of his life. If you'd given, kasi madaling manghinayang, 15 taon na sayang lang. But you have to remember, 15 years of his life was also given to you. And those were beautiful years except some turning points. Ayoko kasi na balang araw magkasalubong kayo and you will hate each other. After all, you never hated the guy. You were just hurt. There will always be one person in this world, Kuya Chico, who is going to give us who's going to take away the meaning of pain. Yung taong kahit anong gawin niya, we are never gonna get hurt, diba, dun sa totoong pain kasi we can always forgive that person. But truth be told, dati hindi lahat ng taong kaya natin patawarin, hindi lahat ng taong may amor tayo. Someone we always have compassion for, diba? It doesn't always have to be sa buhay natin. Baka yung taong yan is meant to be with someone else. I don't know. But let me just go to the bottom line. Ate, other than letting him go, I want you to free yourself. You've been stuck, you've been imprisoned sa buhay na yan, creating your own fantasies. It never came true. You are 32, tama ka. Yes and no, nakakapag-alala ba 32 ka na? Oo, nakakapag-alala. Ate, nakakapag-alala kasi 32 ka na, tanga ka pa rin. Hindi dahil mag-i-expire yung mattress mo. Di ba? Nagkakaanak naman yung 38 eh. Di ba? Oh, may mga iba nga dyan, napatakan lang, nagkaanak eh. Wow. Real talk na lang tayo, di ba? It took you so many years. I think it's just about time for you to let go of him and free yourself. Bottom line is, Wendy, we want you to take the first painful step. It's very painful. Yeah. It might feel like you're stepping into oblivion, into nothingness.
But we want you to build yourself from scratch. And we wish you happiness. I thank you. Ang saklap, diba? Wala ganun talaga, Ate Wendy eh. Hindi naman lahat ng tao nagmamahal ay mamahalin din pabalik ng Na puso naman sa tayo. sarili. Bakit ba? Bakit? Gusto ko lang naman makarelate eh. Ate, ulitin ko ha. Madaling kamuyan yung lalaking to. Pero pag yun na naiwan sa'yo, malungkot kasi you will have the impression that 15, gano'ng katagal mo siya kilala? 15 years, no? 15 years. You will have the impression natin na yung 15 taon ay nasayang. Of course, hindi nasayang yun. Diba? Right now, ate, the most beautiful part of your life is within that 15 years. Tama, mali? Tama po. Diba? Maraming masakit dyan, pero nandiyan yung pinakamagandang bahagi ng buhay mo until someone comes along and give you another version of what happiness is all about. Opo. Alright? Tandaan mo yung PMA. Ano yung PMA? Positive mental attitude. Okay po. Okay. So kapag may nag-aaway sa kanto, sabihin mo lang, Brad, huwag ka magalit! PMA lang, PMA! Ano yung PMA? Positive mental attitude. Napanood sa National Geographic Channel. Talaga? Ay, hindi, feeling ko naman to si Ate Wendy, meron naman siya yung PMA na yan. Ano? Feeling ko, yung ano yun? Positive mental attitude. Positive. Feeling ko, tignan mo, yung, di ba, iba yung ano eh, kahit nag-iiyak-iyak siya dyan. Feeling ko, ano naman eh, kakayanin niya. Oo, wala ka namang no choice, Ate Wendy. Kailangan mong kayanin, no? Opo. At saka, yan talaga. Tama nga si Papa Jackson, yung akala mo na akala mo siya na yung lahat, no? Siya na yung the best. Pero hindi pa pala. Diba? If you'll only learn to give up, no, to that thing or to that person that you think is best, that's the time mahanap mo yung someone better, diba? Kasi wala hindi ka magkakaroon ng chance na mahanap yung someone better kung nakakapit ka dun sa feeling mong the best na hindi ba pala, ba? Are you crying, ate? O sinisinok ka? Pareho po. Wala lang siya mainuman ng tubig. Hindi, meron po. Meron dyan, di ba nasa labas ka, hanap ka ng karinderya dyan, tapos magpanggap ka na kunyari na nasusulasok ka, ganyan. Tubig! Tapos bibigyan ka niyan, di ba mababait ang mga Pinoy eh. Ito nga po magbabayad. Gayahin mo yung sa gayahin mo yung sa mga mali. Pag inom mo ng tubig, sabi mo, ay, refreshing! Ganon, ha? Opo. Ganyan natin. Ay, nako. Sana ako, I hope, maging maganda na yung, mo, life story mo, no? Opo. At magsimula na siya anytime soon. No? Good luck sa'yo, ate, ha? Ha? So, parang na po ko Ate, iluha mo yung telepono. Gusto ko. Ay, sorry po. Hindi, sabi ko lang po, parang ngayon kasing gabi, parang nag-iisip ako na, yun na nga, i-let go na nga. Parang naisip ko kung kailan ko yun gagawin. Kasi yun yung mas ng damdamin ko ngayon, yung i-let go na siya. Kasi parang Actually, dyan naman talaga napapunta yan eh. Ang tanong na lang dito, kailan ba Yes, kasi? tama. kailan. Kasi yun na nga eh. Salamat sa pagtawag, Wendy. Thank you din po. Balitaan mo kami, ha? Oo, Ate Wendy, ha? Papo. Sige. Tatawag po ako. Salamat Bye-bye. po. Bye-bye po. Akalungkot lang yung mga ganyan, no? Sana yung mga ganyan tawag, yung isa sa mga araw na to in the future, tawag ulit, tapos masayang version naman ulit, no? Hindi na nag-iiyak. Masaya na siya ngayon. Kailan, kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran? When is saying goodbye justifiable? Kasi alam mo, sa Wala kabuuan ka ng choice. sa kabuuan ng relasyon, you're going to forgive yung taong kapartner mo because yung taong yan is not perfect.
he or she is bound to commit many mistakes sa relasyon ninyong dalawa that will hurt you like it's the end of the world. So kailan ba tama yung pagpapaalam? I guess siguro pag sabi ko pag wala ka ng choice, kundi yung palayain na lang siya para mas maging maayos ang mga bagay-bagay. Kung yung taong yun, wala nang pakialam, mapatawad mo siya o hindi. Kasi hindi ka na niya mahal. Oh. Di ba? It's so sad. Kasi kahit patawarin, kahit hindi mo It's siya so sad. tama, di ba? Ganon, di ba? Pero totoo naman yan. Pero di ba, ang saklap naman nun, wala na siyang pakialam kung patawarin mo siya o hindi. Kasi insignificant ka na sa kanya. For all he or she cares ay mawala na sa buhay mo. Exactly. Ano pang point nga naman kasi para hindi ka pa magpaalam? Grabe naman. Kasi Chico, alam mo sa relasyon, sa kabuuan ng relasyon, you are going to hate your partner. Given yan Kapag nag-away Meron ka, naman talagang point you will hurt that person, you will love that. Love actually can be lost sa relasyon. Correct. Pero pag nawala ang compassion, tapos ang lahat ng bagay. And that's exactly yung nawala sa kanila. Nawala na yung amor. Wala nang pakialam si boy, masaktan si girl. Hindi na nakukurot yung puso ni boy pag umiiyak si girl. Wala nang compassion. If compassion is gone, ang compassion kay Chico di ba, pag kumakain na sa kalsada, pag kumakain tayo, di ba, at may lumapit sa atin sa kalsada at hiningi yung pagkain at naawa ka sa kanya, hindi mo ka mag-anak yan naawa ka sa kanya, that's compassion. Kasi kung naawa ka, pag-aaralin mo yan. Diba? But only because for that moment, you care for that person, suffering you will give your food. That's compassion. Diba? Human nature yan Correct. Diba? Innate yan sa atin, nakatahi sa pagkatao natin yan. Pag nawala niyan sa partner mo, wala siyang compassion sa'yo, it's time to let go. Hindi naririnyo ang compassion. Love, naririnyo ang love. Ang compassion, hindi. Pag nawala, tapos. Well, I guess kahit naman ano yung mawala, parehong, Deadly sa relasyon. ano na yan magde-deteriorate na yan Exactly. Ay, nako. To you, Ay. I wanna run to you. May mga nag-comment. May jeep dapa. Ang bilis, grabe yung bilis ng jeep kanina. Meron pa isang Ganun nag-comment. yung tunog. May bus dapa. Ano ba? Kasi si ate nakakatakot wala pa naman tayong pamalit sa kanya. Pag nahagip siya do. Ay, naku. Ay nako, ang hirap naman talaga. Hello po sa lahat ng mga nag-hold on na lang sa relasyon kahit hindi na dapat. Marami yan. Marami yan. Yung iba dyan nakikinig. Ay, nako. At isa pang nako. Ay. Your life is a book. Diba? Ang ating buhay ay parang libro yan. You are the writer of your own story. It's up to you if you want to have a good story that pagkatapos ng buhay natin sa kadulud-duluhan, di ba? Ang ending mo ba, di ba? And they live happily ever after? Or to be continued, pero that's actually pointless. Anyways, mga pangga, tawagan nyo kami 7212429. Mamaya ko Chico nasa Paddy's Point, Pasay ako right after the show. Pasay? Yes, Paddy's Point, Pasay. Sa linggo ng gabi, Paddy's Point, South Station. Basta, tama. Hello sa inyo Sa mga ang buhay karugtong lang nung libro na yan na hindi pa happily ever after, may nakita akong post na parang oo nga tama nga. Sabi doon, kung hindi pa yan happy, hindi pa yan ending. So, go lang Okay. Ako, wala. Sa bahay ako, huwag niyo akong guluhin. Tutulog ako. Hi, buhay. Alright. We're playing the music of Atlantic Stars. Sa lahat may mga naalala ngayon. 7212429 yung mga mababati namin sa booth Maraming salamat sa mga dalaw namin ngayong gabi ng mga nakiki-aircon dito. Oo nga, isa nakakumot pa dito. Kamusta kayo? May nag-comment dito kay Chico kasi nakikita niya si Kuya. Sabi niya si Kuya nagbibilang ng daliri. Bakit? Patingin nga ako. Nagbibilang. Patata talaga nakita. In fairness napaka-wide niya Kuha yan. Panggap, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin, radyo, sabihin mo.